Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa araw ng February 26, 2026. Sa pagdating ng February 26, mararamdaman mo ang isang napakalakas na bugso ng enerhiya na nag-uudyok sa iyo na lumabas sa iyong nakasanayang kapaligiran at tuklasin ang mga bagong posibilidad na naghihintay sa malayo. Ang iyong espiritu ng pakikipagsapalaran ay nasa rurok nito. Kaya huwag kang mag-atubiling subukan ang mga aktibidad na magpapalawak ng iyong pananaw at magbibigay sa iyo ng bagong karanasan na magpapayaman sa iyong pagkatao bilang isang individual na naghahangad ng kalayaan at karunungan. Ang bawat hakbang na iyong gagawin ay tila ginagabayan ng isang positibong kumpas. Kaya magtiwala ka sa iyong kakayahan na malampasan ang anumang limitasyon na inilalagay mo sa iyong sarili o ang mga hadlang na ibinibigay ng ibang tao sa iyong paligid. Pagdating sa usaping propesyonal at sa iyong karera, ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng isang pambihirang pagkakataon upang ipakita ang iyong galing sa paggawa ng mga malalaking plano at ang iyong husay sa pagpapakalat ng inspirasyon sa iyong mga kasamahan sa trabaho. Mapapansin ng iyong mga nakatataas ang iyong masigasig na pananaw sa mga proyekto at ang iyong kakayahang makita ang malaking larawan ay magsisilbing susi upang makamit ang mga layunin na tila imposible para sa nakararami. Gamitin ang iyong talino sa pakikipag-ugnayan sa mga taong may mataas na posisyon dahil ang iyong boses ay may dalang bigat at otoridad na magbubukas ng mga pinto para sa mga bagong oportunidad na mag-aangat sa iyong dangal sa industriya. Sa aspeto ng iyong pananalapi, ang petsang ito ay nangangailangan ng isang matalinong balanse sa pagitan ng iyong pagnanais na gumastos para sa mga karanasan at ang pangangailangang mag-ipon para sa iyong seguridad sa hinaharap. Maaaring may lumitaw na pagkakataon para sa isang pamumuhunan na may kaugnayan sa paglalakbay, edukasyon, o teknolohiya, kaya siguraduhin na nasuri mo ang bawat detalye ng maigi upang matiyak na ito ay magbibigay ng sapat na bunga. Ang pagiging masinop sa iyong mga transaksyon at ang pag-iwas sa pagbili ng mga bagay na hindi naman talaga mahalaga sa iyong pangmatagalang mitiin ay makakatulong upang mapangalagaan ang iyong yaman at maiwasan ang anumang stress na dulot ng kakulangan sa pondo sa mga susunod na panahon. Ang iyong buhay pag-ibig ay nasa isang yugto ng masiglang paglago at malalim na pagpapahalaga sa kalayaan ng bawat isa sa loob ng inyong relasyon o pakikipag-ugnayan sa iyong mga minamahal. Ang pagbabahagi ng iyong mga pangarap at ang pakikinig sa mga adhikain ng iyong kapareha habang gumagawa ng isang masayang aktibidad sa labas ay lalong magpapatatag sa inyong pagsasama at mag-aalis ng anumang pagkabagot. Para sa mga naghahanap pa ng katuwang sa buhay, ang iyong masayahing aura at ang iyong pagiging prangka, ngunit may malasakit ay magsisilbing magnet para sa mga taong naghahanap ng isang partner na may malawak na pangunawa at busilak na puso. Kaya huwag matakot na magpakita ng iyong tunay na ningning. Ang iyong kalusugan ay dapat maging prioridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng pansin sa iyong mga binti at balakang na maaaring makaramdam ng pagod dahil sa iyong walang tigil na pagkilos sa buong maghapon. Ang iyong katawan ay humihiling ng sapat na pag-inat at pagkalinga, kaya makabubuting maglaan ng oras para sa mga ehersisyong pisikal na magpapalakas ng iyong tibay at magbibigay ng sariwang enerhiya sa iyong kalamnan. Ang pag-inom ng maraming tubig at ang pagkain ng mga pagkaing magbibigay ng likas na lakas ay makakatulong upang mapanatili ang iyong stamina, lalo na kung plano mong sumabak sa mga gawaing nangangailangan ng matinding focus at pisikal na paglahok sa gitna ng matinding init o pressure. Sa iyong pakikipagkapwa-tao, ang iyong pagiging bukas sa mga bagong ideya at ang iyong kakayahang magbigay ng masiglang payo ay magbubunga ng mas malalim na respeto mula sa iyong mga kaibigan na laging humahanga sa iyong katapangan. May isang tao na maaaring lumapit sa iyo upang humingi ng gabay tungkol sa isang desisyong nangangailangan ng malawak na perspektibo at ang iyong pagiging objektibo ay magsisilbing liwanag para sa kanya upang makita ang tamang landas. Maging mapagmasid sa iyong kapaligiran dahil ang bawat pakikipagpalitan ng kwento ay nagdadala ng bagong karunungan na maaari mong gamitin upang mas lalo mo pang mapabuti ang iyong pakikitungo sa iba't ibang uri ng personalidad na iyong nakakasalamuha sa araw-araw. Ang iyong malikhaing isipan ay magkakaroon ng kakaibang kislap sa hapon, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa pagpaplano ng mga susunod na hakbang sa iyong buhay o ang paggawa ng mga bagay na nagpapakita ng iyong pagiging orihinal. Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa mga nakasanayang pamamaraan, bagkus ay subukan ang mga makabagong estilo na magpapakita ng lalim ng iyong kaisipan at ang iyong pagnanais na makabuo ng isang bagay na may silbi para sa iyong komunidad. Ang pagbuo ng isang konsepto na may sariling tatak at naglalayong magbigay ng solusyon sa mga karaniwang problema ay nagbibigay sa iyo ng ganap na kagalakan,
Kaya hayaan ang iyong mga ideya na dumaloy ng malaya habang pinapanatili ang disiplina sa bawat hakbang. Para sa pamilya, asahan ang isang kaganapan sa loob ng tahanan na mangangailangan ng iyong katatagan bilang tagapayo upang mapanatili ang masayang atmosfera at maiwasan ang anumang gulo sa pagitan ng mga miyembrong may magkakaibang pananaw. Ang iyong papel bilang tagadala ng kagalakan at pag-asa ay mahalaga upang hindi na lumaki pa ang mga maliliit na isyu na maaari namang malunasan sa pamamagitan ng mahinahong pag-uusap at sapat na pag-unawa sa bawat isa. Maglaan ng oras upang makinig sa mga karanasan ng iyong mga mahal sa buhay dahil ang matibay na pundasyon ng inyong pamilya ang tunay na lakas na magtataguyod sa iyo sa bawat pagsubok na kakaharapin mo sa labas ng inyong kuta. Ang iyong intuition ay magsisilbing isang matalas na kumpas sa pagpapasya tungkol sa isang bagong oportunidad na may kinalaman sa iyong personal na paglago o ang pagpasok sa isang yugto ng pag-aaral na matagal mo nang pinapangarap. Kung may nararamdaman kang udyok na ayusin ang iyong schedule upang magkaroon ng mas maraming oras para sa pagtuklas ng mga bagong kaalaman, gawin ito ngayon dahil ang daloy ng positibong enerhiya ay pabor sa mga gawaing nagpapalawak ng isip. Ang iyong panloob na boses ay malakas na nagpapaalala na handa ka na para sa isang mas mataas na antas ng kaganapan. Kaya pakinggan ito at huwag hayaang ang mga pag-aalinlangan ng ibang tao ang humadlang sa iyong pag-asenso sa iyong napiling larangan. Sa aspeto ng edukasyon at pagkuha ng karunungan, ang iyong isipan ay magiging kasing talas ng isang kidlat na handang sumipsip ng lahat ng impormasyon na magpapayaman sa iyong kakayahan sa iyong propesyon o mga hilig sa buhay. Gamitin ang panahong ito upang magbasa ng mga aklat tungkol sa pilosopiya, pandaigdigang kultura, o mga makabagong diskubre dahil ang mga ito ay sadyang makakatulong sa pagpapalawak ng iyong pangunawa sa kalikasan ng mundo. Ang bawat bagong kaalaman na iyong matututunan ay magsisilbing hiyas sa iyong pagkatao. Kaya huwag kang titigil sa paghahanap ng katotohanan hanggang sa marating mo ang ganap na kalinawan ng isip na matagal mo nang inaasam para sa iyong sariling kapayapaan at tagumpay. Iwasan ang pagiging masyadong padalos-dalos sa iyong mga pananalita, lalo na kung ikaw ay nakakaramdam ng pagmamadali o pressure mula sa iyong mga kasamahan sa trabaho o mga tao sa iyong paligid sa maghapon. Ang pag-iisip ng maigi bago magbigay ng pahayag ay makakatulong upang maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan at mapanatili ang iyong integridad bilang isang taong may sapat na kapanahunan sa pag-isip at pagkilos. Maging mabait sa iyong sariling pagkatao gaya ng pagiging maalaga mo sa iyong mga pangarap. At makikita mo na ang iyong landas patungo sa tagumpay ay mas magiging magaan at puno ng kagalakan sa bawat hakbang na iyong gagawin ng may sapat na pag-iingat. Ang iyong espiritual na aspeto ay nangangailangan din ng pagkalinga sa pamamagitan ng paghahanap ng sandali ng katahimikan upang muling makakonekta sa iyong panloob na gabay na nagbibigay ng direksyon sa iyong mga plano sa hinaharap. Ang pagninilay-nilay tungkol sa iyong mga tunay na layunin ay magbibigay sa iyo ng sagot kung bakit kailangan mong dumaan sa mga ganitong pagsusuri upang mas lalo mo pang mapalakas ang iyong kalooban at pananalig sa kabutihan. Ang pagpapasalamat sa bawat biyaya, maliit man o malaki, na iyong natatanggap ay magbubukas ng pinto para sa mas marami pang milagro. Kaya panatilihin ang iyong integridad at ang iyong pagiging mapagkumbaba sa lahat ng oras at pagkakataon na iyong kakaharapin. Maging mapagmasid sa mga legal na dokumento o mga kontratang iyong pipirmahan ngayong hapon, lalo na ang mga may kinalaman sa paglalakbay, edukasyon, o pakikipagtulungan sa mga banyagang kumpanya o kliyente. Ang paghingi ng payo sa mga taong may sapat na karanasan ay isang matalinong hakbang na dapat mong gawin upang maprotektahan ang iyong mga interes at ang iyong pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon ng iyong pagsasakripisyo. Ang pag-iingat sa ganitong mga usapin ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na ang iyong mga hakbang ay nasa loob ng katuwiran at hindi ka malalagay sa alanganin dahil lamang sa kakulangan sa pagsusuri ng mga papel na iyong hinahawakan. Sa pagdating ng gabi, maglaan ng oras upang ayusin ang iyong kapaligiran at ang iyong isip sa pamamagitan ng paglilinis ng iyong kagamitan o pagpaplano para sa iyong susunod na malaking lakad upang maging payapa ang iyong pagtulog. Ang kaayusan sa labas ay refleksyon ng kaayusan sa loob. Kaya ang pagliligpit ng iyong mga kalat ay makakatulong upang maalis ang mga tensyon sa iyong isipan na dulot ng sobrang dami ng iyong mga iniisip sa maghapon. Ang pagpapasalamat sa bawat tagumpay na iyong nakamit sa araw na ito ay magpapanatili sa iyong positibong disposisyon, na siyang magsisilbing magnet para sa mas magagandang balita na darating sa iyong pintuan bukas at sa mga susunod na araw na darating. Bilang huling payo para sa iyo,
laging tandaan na ang tunay na kalayaan ay matatagpuan sa pagkakaroon ng disiplina sa iyong sarili, habang patuloy na hinahabol ang iyong mga matatayog na pangarap ng may sapat na dangal. Manatiling nakatutok sa iyong sariling landas habang nagpapakita ng kabaitan sa mga taong nasa paligid mo, dahil ang bawat tulong na ibinibigay mo ay babalik sa iyo ng siksik at nag-umapaw sa tamang panahon ng iyong buhay. Hayaang ang liwanag ng karunungan ang maging gabay mo sa pagtahak sa daan ng iyong mga adhikain, at maniwala ka na sa bawat pagsusumikap mo, mayroong magandang bukas na naghihintay para sa iyong buong pamilya at sarili. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay 3, 12 at 21. Ang iyong maswerteng kulay ay morado o lila na sumisimbolo sa karunungan at espiritual na paglago. At ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagbabasa ng isang aklat tungkol sa ibang bansa, ang pagpaplano ng isang mahabang bakasyon, o ang simpleng paglalakad sa isang lugar na hindi mo pa napupuntahan upang mapukaw ang iyong imahinasyon at sigla.